Hello, hello, Libra Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 23 hanggang June 29. So Libra, tulad na kagawian ay kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Libras yun. Kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para makuha mo yung mga messages na kalob sa iyo ng ating spirit guide sa yung reading for today. So Libra, meron tayong isang tanong, isang sagot for later. So, wag mong isusulat sa comment section tanong mo ha. Sa isip mo lang mamaya at the end of our reading, babasahin natin yan intuitively, okay? So, stay tuned at the end of our reading para sa iyong isang tanong, isang sagot. So, Libra, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming salamat po sa iyong generosity and kindness po sa ating channel every time na meron po tayong reading for Libra. So, thank you for not skipping the ads. So Libra, ano naghihintay sa inyo ngayon June 23 to June 29? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Wands. Beautiful, beautiful. In the area of what you need, you have the Magician card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card. Wow. In the area of your near future, you have the Ace of Pentacles. Beautiful, beautiful. Napakagandang mga cards. In the area of your challenge this week, you have the Two of Pentacles. In the area of your fortune, meron kang the Star card. Wow! Sa area ng fortune mo, meron kang wish fulfillment, meron kang answered prayer. Congratulations. In the area of your divine advice, meron kang the Empress card. Yes, beautiful. At ang outcome mo for the week, Libra, ano kaya ito? Pag-usapan natin later. Sabay-sabay natin siyang bubuksan. So bago natin basahin ang mga cards mo in detail mode, pag-usapan muna natin kung ano yung lingering energy in your background for the week. You have the Page of Cups. Yes, this time, Libra, parang sinasabi ni Spirit Guides, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Very profound message for you because a blessing will come to you this week na kailangan mong pag-focusan. Kailangan mong aralin, buhisiin, gawin agad. Huwag mo daw ipagpasawalang bahala o huwag mo i-take for granted. This is something that you really need to give your full attention to. Okay? Because this blessing is something unexpected. Parang may unexpected thing coming to you this week na mabilis darating with the presence here of the Eight of Wands. May quick movement na darating sa life mo this week na nagbibigay sa iyo na parang, ay ano ba yan? Na-overwhelm ka o kaya bigla kang nagulat, bigla kang na-shock dahil hindi mo akalain ngayon na siya darating. Kaya handa ka man o hindi. Okay? Handa ka man o hindi, kailangan mo siyang pag-focusan, kailangan buhisiin, kailangan mo aralin, kailangan aksyonan. Okay? Page of Cups also is a card of meron kang admirer. Some of you, hindi lahat ha, yung mga sa inyo dyan, Libra singles, merong nag-a-admire sa'yo and trying to figure out kung paano siya lalapit sa'yo o paano siya mag-approach sa'yo in a manner na hindi ka mabibigla, hindi ka matatakot o kaya hindi ka magbibigay ng negative reaction sa gagawin niya. Kasi parang someone is really a great admirer mo. Parang someone really wants to pursue you, wants to court you, wants to date you, ganyan. For some of you ha, for some of you. But for some, this is a moment for you to really focus on something na talagang mapapakinabangan mo for a very long time. Okay? Yung isda dito, this is something talagang big fish. Okay? This is a big fish for you na kailangan mong I don't know. Some of you kasi parang you're trying to wait for something to come to your life. Pero ang tanong, are you ready when that blessing comes to you this week? Okay? Handa ba yung katawan mo? Handa ba yung isip mo mentally? Are you skills-wise prepared ba kapag dumating ng blessing na to? Halimbawa, nandiyan yung bagong trabaho na matagal mong pinilahan pero ikaw ba na pag-usap-usapan nyo na ba yung magiging sistema sa family once na matanggap mo na yung trabaho na yan, yung lifestyle change ninyo, of course, your habits also will change. Sino na maghahatid sa anak mo halimbawa sa school, halimbawang natanggap ka sa trabahong ito, para mga ganyan. So, you have to really prepare yourself once this blessing comes to you this week. Something unexpected is coming. So, congratulations. So, pag-usapan natin ang yung spread for the week, Libra. But first, ilan muna ang iyong major arcana? Ilan yung cards na talaga namang magiging prominente sa buhay mo for the week? You have the Magician 1, the Fool 2, the Justice 3, the Star 4, and the Empress 5. Naku, napakarami. 5 energy
limang major arcana ang mag-effect in your life for the week. So, ito yung mga energy elemento talagang magagamit mo o kaya haharapin mo for the week. Sinasabi dito, Libra, that kayang-kaya mong gawin at abutin yung mga pangarap mo. Parang the time is right. The time is right for you to get this. Para yung mga pinakait sa'yo before, ito yung pagkakataon para kunin yung answered prayer mo with enough pagkilos, and parang sinabi dito na parang na-harvest mo na pagtagumpayan mo yung ginawa mong pagsugal sa isang bagay na inaksyonan mo, and ito yung magbibigay sa'yo ng magandang bunga. With the Empress here telling you, yes, lahat ng pagod, deserving mo siya makuha, at nandiyan na ipagkakaloob sa'yo, at ito yung magbubunga ng malaki para sa'yo sa buhay mo this week. Napakaganda. You're very blessed. I'm seeing here, very blessed. At ito'y hindi lang basta swerte ha, ito'y bunga ng pinaghirapan mo talaga. Parang na-accumulate mo siya. Harvest time with the justice here. Parang pinagkait talaga before, ito makukuha mo na, an answered prayer na magbubunga ng malaki sa buhay mo. Napakaganda. Congratulations, Libra. Yan ang paunang mensahe sa iyo ng iyong spirit guides mula sa iyong major arcana. So, basahin na natin in detail mode ang mga cards mo for the week. At the center, in your core, you have the Justice card. Justice card is telling you, yes, may darating na bagong regalo. May darating na bagong balita, magandang balita. Whether sa usaping legal ito, baka sa mga documents mo, sa court hearings mo, sa court battles mo, sa mga papers na gusto mong manalo, sa mga usaping legal na gusto mong makuha ng magandang balita. Ito yon, confirming, yes, there will be good news coming to you unexpectedly. Kaya kailangan mo itong pag-focusan, kailangan mong i-prioritize this time para magamit mo siya in your advantage, okay? For some, you will know a truth this time. Meron daw katotohanan na darating sa buhay mo. Halimbawa, ano bang klaseng halimbawa? Halimbawa, meron kang gustong itayong negosyo sa palengke. Halimbawa, meron kang aarkilahin na pwesto sa palengke. Pero kailangan pala malaman mo muna yung gantong permit, kailangan pala malaman mo yung tamang taong dapat kausapin, baka meron palang dapat pang kailanganin na credentials bago mo maipatayo yung pwesto mo sa palengke na yan. So, there are truths, mga katotohanan na dapat mong alamin this time in order for you to succeed sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi yan daw ang bibigay sa'yo ng balanse. Baka kasi kapag hindi mo hinarap yung katotohanan, lalo pang tumagal o lalo pang mahirapan ka o lalo ka pang maging confused o maging komplikado pa yung mga bagay-bagay. Isa pang example, halimbawa, mag-a-apply ka sa isang agency. Tapos ito yung right documents. Akala mo, ito yung documents lang nakakailanganin. Pero sabi ng agency, huy, sa OWA, ito ang kailangan pang mga papeles. Bago na yung requirements. Dapat ito pala ang ibigay mo. So ikaw, nasayang yung oras na dapat pala na Google mo sa paghahanap ng right documents. Kung alam mo lang sana yung katotohanan na dapat palang ito yung mga requirements, ito lang palang dapat kunin. Hindi sana ngayon nakapag-apply ka, hindi sana ngayon may slot ka na, diba? So ngayon, yung gano'n yung klaseng example, Libra, na gusto kong ipaalam sa'yo, iparating sa'yo na there are truths na dapat mong malaman this week na makakatulong sa'yo para mas mapagtagumpayan mo yung mga bagay na darating. Especially here with the unexpected surprise, mga bagong bagay na darating na dapat mo yakapin, dapat mong busisiin, dapat mong gamitin. Okay? Ngayon, dapat daw balansihin mo ang buhay mo. Ngayong ligong ito ha, dapat to balansihin mo ang buhay mo. May darating, pero sabi ni Spirit Guides, paratilihin mo pa rin na may time ka for yourself. May time ka for your family, may time ka to have fun, may time ka to relax. Baka kasi maging sobrang busy mo, overwhelmed with this new activity, with this new job, new opportunity, new endeavor, unexpected gift. Baka masyado kang ma-overwhelmed, doon ka lang mag-focus. At baka ma-overwork ka kaagad, baka ma-burnout ka. So baka hindi mo mabalanse ang buhay mo, baka magkasakit ka, ganyan-ganyan. So make sure na balanse ang lahat, time to rest, time to work, time to ganyan. Make sure na lahat yan ay balanse. Okay? The Justice cards being clarified by the Sun card. Yes, like I've said kanina, meron kang katotohanan na dapat malaman because Sun card is all about illuminating. Parang iniilawan niya lahat ng parte ng buhay mo. Diba ganoon naman ang araw? Kapag sumikat siya, lahat maliwanag. So make sure lahat ng area ng buhay mo ay malilinawan ka this time. Meron ka daw bagay in your life na parang, hindi ko pala alam to. Dapat pala nabusisi ko to dati. Bakit hindi ko to alam? Ba't ngayon ko lang to nalaman? Ganyan. So meron mga bagay na maiilawan sa buhay mo na dapat mo aksyonan. At yun yung hostisyang dapat mong pagtuunan ng pansin na parang action consequences. This time, have a
clear vision sa mga aaksyonan mo para alam mo agad yung magiging kahahantungan niya o yung mga consequences niya. So that kung ano naman tong unexpected gift na darating sa'yo, madali mo siya ma-apply, madali mo siya makukuha, madali mo siyang maibibigay yung karampatang aksyon so that hindi siya makagulo sa buhay mo. Sabi rin dito, Libra, you have to be creative this time. Naging matalino ka daw, maging imaginative ka daw para kung ano man tong mga unexpected o mga kalinawan o katotohanan na darating, madali mong mabibigyan ng solusyon, madali mong mabibigyan ng karampatang lunas o kaya karampatang solusyon na hindi ka madedelay, hindi ka mahihinto, at hindi ka rin mabibitin na parang, ay, ano nang gagawin ko, hindi ko na alam. So, once malinawan o once ma-illuminate yung lugar sa buong buhay mo, sa buong aspeto ng buhay mo, alam mo agad ang step mo, alam mo agad ang 1 foot forward na iabante mo para hindi maapektuhan yung action consequences, okay? Make sure maging malawak, maging imaginative ka this time. At maging creative ka this time. In the area of what you want, you have the 8 of Wands. Yes, meron kang bagay na gusto mong madaliin na this time. Parang patagal mo nang hinihiling na please dumating na, please akin na yan. Please, gusto ko na makita yung good news. Please, meron kang bagay na minamadali o meron kang pinag-focusan na bagay na gusto mo makuha na yung resulta. No? At ngayon, ginagawa mo lahat with the Page of Cups, creativity, your imagination, your knowledge, skills, lahat inaalam mo, lahat binibigay mo ng karampatang sagot in order for you na makuha siya agad. I don't know why, maybe because kailangan mo na yung sagot, kailangan mo na yung development, kailangan mo na yung resulta, baka yung pera, inaasahan mo na yung trabaho, kailangan mo na siya. Kaya ngayon, in your part, medyo meron kang minamadali, meron kang, I'm hearing natataranta ka na, I'm hearing napipikon ka na because ano pa yan, bakit ang tagal dumating, bakit hindi ko pa makuha, ganyan. So you are on this waiting mode for something. At yung nag-require sa iyo ng malawak ng pangunawa na it will come to you at the right time, okay? The 8 of Wands is being clarified by the 8 of Wands being clarified by the 8 of Wands. Yes, merong quick movement na darating sa iyo for the week. God is telling you you're on the right direction, kaya huwag kang mainip, huwag kang mainis, huwag kang mairita. It will come at the right time. The solution will come to you at the right time. The answers will come to you at the right time. Sa ngayon, mag-focus ka lang dyan, okay? Kung ano yung ginagawa mo, Libra, ngayon, mag-focus ka lang dyan. Tama yan. Kung ano yung desisyon mo, yan ang tamang desisyon. Ilakad mo yan, ilarga mo yan. Patuloy ka magkaroon ng focus at patuloy ka magkaroon ng malawak na imagination sa ginagawa mo, malawak na creativity. Para kung ano mang here and there ang aberya, magawa mo siya kaagad-agad. Okay? In the area of what you need, ayan, kumukulog na sa labas, parang uulan na malakas. Hang on tight with me, Libra. Maulan ngayon, di ko alam bakit maulan. Sa inyo po ba, maulan ba sa inyo ngayon? Napaka-unpredictable ng weather. Mamaya ulan, mamaya maaraw, mamaya kakaroon ng thunderstorm, mamaya kukulog, mamaya lalakas. Nako, unpredictable. Kaya hang on tight with me. Kung uulan man, hopefully maririnig mo pa rin ako. Okay? In the area of what you need, you have the Magician card. What you need this time, Libra, is tiwala sa sarili mo. Okay? Ngayon siguro natatakot ka kung, ayan, lumakas ang kulog. Natatakot ka kung ito bang ginagawa mo ay tama na ba to? If your action is really what you need, kung ito ba'y tama na, kalkulado mo na ba, enough na ba to? So ngayon, parang sabi ni Spirit Guides, meron ako nararamdaman sa'yo na parang may alinlangan ka. Pinagdududahan mo ang iyong skills. Pinagdududahan mo kung kakayanin mo ba to? Matatapatan mo ba yung blessing o yung challenge o yung work o yung assignment, kung masasolve ko ba to? Makukuha ko ba yung result? Am I doing the right thing? Mga ganyan. So sabi ni Spirit Guides, yes, you need to believe in yourself. Dapat daw may tiwala ka sa sarili mo because narito siya, lahat ng skills, lahat ng tools na kakailanganin mo sa gagawin mong yan, nandito. Nasa isip mo lang yan. Yung takot, kumidlat at kumulog. Wow. Nasa iyo lang daw yung kalakasan. Nasa iyo lang daw yung takot na parang kakayanin ko ba to? Naku, kaya ko ba to? Yes, kaya mo. You have the enough skills, you have the enough power, you have the enough knowledge and ability to change your life, to get it, to have it. Ngayon, kailangan mo daw lakasan ng loob mo, okay? Be creative enough and you will have this, okay? The Magician cards being clarified by the Empress card. Yes, kaya mo siyang buuin. The Empress card is all about creation. It's all about ipapanganak mo yung mga bagay na gusto mo maganap sa buhay mo. You have it, you can do it, you can achieve it. Ngayon, parang sabi dito, dalawang card ang sinasabi, kailangan yakapin mo ang sarili mo.
Parang kailangan pagkatiwalaan mo sarili mo. Dapat mahal mo ang sarili mo. Dapat ikaw mismo authentically knows yourself. Parang kilala ko ang sarili ko, alam ko kaya ko to, alam ko na maabot ko to, hindi ako dapat magduda. Dapat ngayon, iangat mo do yung antas ng self-love. Iangat mo yung antas ng self-care. Iangat mo yung antas ng self-reliance and also self-esteem. You can do it, you can achieve it. Si magician, kaya niyang i-manifest yung mga bagay na gusto niya. Ibig sabihin, yung mga pinapangarap niya, yung mga dinadasal niya, kaya niyang dalhin sa lupa. Kaya niyang i-come to sa reality niya. Ganon din si Empress. Lahat ng buuin niya, kaya niyang ipanganak, kaya niyang buuin, kaya niyang gawin sa kanyang realidad. Ibig sabihin, Libra, sabi ni Spirit Guides, lahat ng gusto mong buuin, lahat ng gusto mong pangarapin, kayang-kaya mong abutin. Kailangan lang talaga ng tiwala sa sarili, paniniwala at pananalig sa kakayanan mo at makukuha mo siya. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Fool card here. Si Full card, sabi niya, ngayon ang pagkakataon na humakbang. Tignan mo, ito ang naka-apekto dito. Kaya ginagawa mo ngayon yung karampatang kilos, nag-research ka, binibigay mo yung effort mo, inaalam mo mabuti. Parang you're preparing for something para alam mo hindi ka magkamali. Ano? Ngayon, the Full card here is telling you, yes, kaya mo tong sugulan. Kaya mo tong hakbangan. You are now ready for something new in your life. Sawa ka na sa luma, sawa ka na sa dati. Ngayon parang sabi mo sa sarili mo, kaya ko na. Sige, ihakbang ko na to. Ready na ako na suungin yung bagong buhay. Suungin yung bagong idea. Ngayon, ready ka na to accept kung ano man tong solusyon, kung ano man tong hatol. I'm hearing that. Kung ano man tong hatol na to sa legal thing, sa court hearings, parang handa ka na sa mangyayari dito para bagong buhay na. Parang sabi mo, ang tagal ko nang ginugol dyan, ready na ako for new things, ready na ako sa bagong buhay. I'm hearing na parang pagod ka na dito. Sa legalidad na ito, sa legalidad na to, na parang ready ka na to conquer new things in your life, no? For some, you're ready to step forward. You're ready to humakbang na on new things. Kaya mo na ilaan yung mga bagay na gusto mong gawin. At ngayon, talagang nag-think positive ka. Parang ngayon, very optimistic ka na parang, yes, the answer is for me. Yes, magkatagumpay ako dito. Kung ano man to susugalan ko, yes, I will have it. Parang walang puwang sa'yo ang magduda. Walang puwang sa'yo ang matakot. Walang puwang sa'yo ang magkaroon ng inhibitions o urong sulok. Yes, I will achieve it. Yes, I will have it. Okay? The full cards being clarified by the Seven of Wands. Yes, ngayon ang pagkakataon na parang gusto mong patunayan kasi. Gusto mong patunayan sa maraming tao, sa sarili mo din na kaya ko magbago. Kaya ko humakbang sa pagbabago. Kaya ko magsimula ulit. Kaya kong lumipat. Kaya kong lumipad. Kaya kong pumunta doon. Kaya kong ma-achieve. Yes, Seven of Wands is approving yourself. Standing up for yourself. Defending yourself. Defending your truth. And proving also to yourself na kakayanin ko to, magagawa ko to. Kahit ano pang sabihin nyo, mag-focus ako sa bagay na gusto ko. I'll be very, very creative. I'll be very, very imaginative. Lalawakan ko yung isip ko para maisip ko lahat ng possible ways para magtagumpay ako sa bago ko sisimulan. Very, very empowering para sa'yo, Libra, ha? Bilib na bilib ako sa'yo because you're ready to defend yourself. You're ready to stand up for yourself. Okay? Tignan mo naman in the near future, magtatagumpay ka talaga. Because Ace of Pentacles is a card of talagang new opportunity, new blessing, new beginning. Because may perang darating, may bagong trabahong darating, may bagong landas kang makukuha. Nakita ko dito na itong darating na blessing, ito ang susi mo para pumasok ka dun sa bigger goals mo. Nakita mo tong arko na to, papasok sa bundok. Yung bundok na yon, yan yung ultimate goal mo, yung bigger dreams mo in life. At itong pentacle na to, ito yung susi mo para makapasok ka dun. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng bagong simula. Magkakaroon ka ng bagong blessing sa buhay mo na magagamit mo para makaipon ka, para mabili mo yung bigger goals mo. Halimbawa, ngayon magkakaroon ka ng trabaho sa call center. Halimbawa lang ha, call center ito yung blessing na to at makakapasok ka dyan. Ibig sabihin, makakaipon ka na para makabili ka, makahulog ka sa bahay na gusto mong bilhin. Halimbawa, yun yung bigger goal mo, bagong bahay, bagong kotse, mapadala sa school ang mga anak, mapag-graduate si anak. Yun yung bigger goals, di ba? So, yung call center, yan ang gamitin mo para makaipon ka, para mabili mo yung bigger goals mo, a bigger opportunity. This is just the start. Okay? This is the start of a brand new life for you. Kaya yakapin mo to. A blessing will come to you in the near future. Kaya naman, tapangan mo ngayon, maging optimistic ka, isugod mo, ilaban mo to. Have a calculated life. Okay? Calculated na parang, itong hakbang ko, ito gagawin ko, what's next? Okay, pagplanuhan. Okay, what's next? Hakbang, plano ulit, hakbang. Parang ngayon, walang room for you to fail. Okay? Kaya kailangan pagplanuhan mo tong mabuti. Okay? The Ace of Pentacles is being clarified by
The Four of Cups, yes. Yung hinahanap mo dati, yung bagay na pinagpe-pray mo na parang, uy God, hindi na po ako masaya dito. Kailangan ko na po ng trabaho na to. Kailangan ko tong pera na to para makuha ko to. Kailangan ko po tong new opportunity para mabili ko na yung gusto ko, para mahanap ko na yung right path, para nabigay ko na po yung purpose ko, para mabigay ko na po yung duty ko, responsibility ko for my family. Ito na yun. Yung bagay na hinahanap mo, matatagpuan mo siya, at ito siya, with the Ace of Pentacles. Masasolve yung missing sa life mo in the near future. Ngayon parang feeling mo, solve na ako, okay na ako, nahanap ko na yung gusto ko, nahanap ko na yung purpose ko, I'm contented now with my life. A very, very fulfilling life for you in the near future. Nakita ko talaga itong binubuo mo with the 2 Empress card. Mapapanganak mo yung binubuo mo at makukuha mo siya ng buong buo at mapapakinabangan mo siya. Successful ka na in the future. You will achieve and get the things that you want. Okay? Ayan, umuulan na ulit. Libra. So blessing to. Yakapin natin. Hopefully, naririnig mo pa ako. So hang on tight with me. Malakas yung ulan. Malakas sa yero. Hopefully yung mic ko ay mag-wonderful magic para sa inyo, okay? In the area of your challenge this week, you have the 2 of Pentacles. Si 2 of Pentacles ngayon daw, like I've said kanina, parang kailangan mo parang paratilihin balanse ang buhay mo because parang masyadong biging busy ka sa mga bagay na sisimulan mo at mga bagay na natutumbukin mo at aasikasuhin mo, magiging sobrang busy mo. At kaakibat niyan yung takot, yung pagod, yung parang lupay-pay ka na, sobrang pagod, walang tulog, ganyan. So parang sabi ni Spirit Guides, magkaroon ka doon ng balance sa buhay mo. Juggling mo, i-juggle mo to. May time ka for work, pagdating sa bahay, pahinga. Pagdating sa bahay, asikasuhin ng mga anak, mag-enjoy ka for yourself, for your family. Magkaroon ka ng recreational time para mag-recharge ka. Okay, balance ang kailangan mo kasi baka mapagod ka. Baka mawalan ka ng gana, baka mawalan ka ng creative juices, mawalan ka ng imagination at saka malawak na pag-iisip. Ganon kasi tayo, di ba Libra? Kapag pagod, kapag maraming ginagawa, maraming inaasikaso, baka sobrang pagod mo, hindi ka na makapag-isip ng tama o wala ka ng time to be creative at hindi ka na makaisip ng solusyon. So ngayon, magkaroon ka ng balanse. Okay, yan ang isipin mo this week. The 2 of Pentacles being clarified by the 5 of Cups. Ngayon, parang may mga bagay ka daw dapat i-give up. Okay? With the 5 of Cups, parang dapat mo daw isipin kung ano lang yung mahalaga para maparatili mong balanse. Halimbawa, masyado ka nag-cellphone every night imbis na matulog ka kasi may trabaho ka pa kinabukasan. Masyado ka nag-online games, ganyan. Kumakain na yung 5 oras imbis na matulog ka. So parang may mga bagay kang dapat ibitawan, may mga opportunity ka na dapat nang hindian because kailangan maparatili mo yung balanse mo. Masyado ka nang busy. Marami ka nang ginagawa. Kaya pa ba ng katawang lupa mo tumanggap ng mga bagay na hindi mo kailangan? So make sure na bitawan mo yung dapat bitawan. I-enjoy mo lang yung importante, okay? Value what matters, okay? Kung ano lang importante, yun lang muna ang asikasuhin mo. Hindi mo pwedeng panghawakan lahat. Ngayon, kailangan mo doon i-figure out this week kung ano yung mahalaga, kung ano lang dapat gawin, kung ano lang yung dapat mong asikasuhin, at ano lang yung kakayanin ng energy mo. You cannot handle everything at once, okay? Pahalagahan mo yung katawan mo. Preserve your energy. Preserve your body, okay? In the area of your fortune, ito maganda, you have the star card. Yes, kasabay na paglakas ng ulan, you will get an answered prayer. Yes. You will get a prayer this time. Talagang bunga to ng hope mo, ng wishes mo. Lahat ng pinaghirapan mo, eto ka na. You are on the spotlight, Libra. Magugulat ka na lang with this unexpected gift, with this unexpected bagay na dating sa buhay mo. Magugulat ka na lang, ikaw yung tinawag, ikaw yung approved, ikaw yung may task na parang, uy, si Libra ang nagtagumpay, si Libra ang nakakuha ng tamang sagot, si Libra ang nakuha, si Libra ang napili, ganyan. So, you're on the spotlight right now, answering the prayers, getting what you have prayed for. Yung pinalahan mo nakaraan, ikaw na makukuha. Yung trabaho akala mo hindi ma-approve. Yung endeavor na akala mo walang patutunguhan, meron makukuha. Hindi ka mag-fail. The answers is here. A wish fulfillment. You're on the spotlight. Congratulations. The star card is being clarified by the Queen of Cups. Yes. Wow, sobrang saya mo this time. Queen of Cups, all about you following your heart. Ito talaga yung bagay na talaga magfulfill sa'yo. Sobrang saya mo because this prayer is giving you yung mga bagay na pinagdamot sa'yo dati. Yung mga bagay na akala mo pinagkait sa'yo, yung alam mo na parang akin yun eh. Para sa akin yun, bakit pinagkait sa akin? Ito, makukuha mo na siya. Harvest time talaga to. Kaya sobrang saya mo. You are very, very happy. So fulfilled. Walang pagsidlan ang kaligayahan sa puso mo because a wish is something na binigay sa'yo. Unexpected to ha. Hindi mo to akalaing darating this time. Okay? So parang yung puso mo hindi nag-uumapaw sa ligaya because this prayer is now shining light on you. Congratulations. Parang kinakalugdan ka ng kapalaran, kinakalugdan ka ng heavens above, ng universe, na parang this time around, ibigay natin kay Libra yung dapat, karapat-dapat para sa kanya. No? Napakasaya. Very, very happy for you.
In the area of your divine advice, you have the Empress card here. Si Empress card, sinasabi niya na continue mo lang, buuin mo lang yan. Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. I-create mo lang, i-create yung mga bagay na gusto mong buuin because that is yours. Sa ngayon, pahalagahan mo rin yung sarili mo. Parang sabi ni Spirit Guides, mag-enjoy ka daw sa ginagawa mo. Focus, yes. Give your all sa bagay na to, pero dapat doon nag-enjoy ka. Hindi pwedeng pinapabayaan mo daw ang sarili mo. Kung kailangan magpahinga. Hindi daw karuwagan at hindi rin katamaran. Kung halimbawa ngayong araw, kapahinga ako, bukas ko na to gawin, ganyan. Kasi hindi ka naman pabaya. Nakita ko yan, Libra. Hindi ka naman pabaya, hindi ka naman masungit, hindi ka naman kampante. Parang ginagawa mo pa naman everyday eh. Very consistent ka naman eh. Pero pag kailangan bigyan ng oras ang sarili, Libra, naririnig mo pa ba ako, lakas ng ulan? Hindi naman kailangan na parang porke nagpahinga ka, porke nag-enjoy ka this time, nag-video ka o lumabas-labas ka, hindi naman ibig sabihin na pinapabayaan mo na. Ganon pa rin, kino-continue pa rin yung project, kino-continue pa rin yung gusto mong maabot, pero bigyan mo rin ng time daw ang sarili mo to have fun, to enjoy, to do things for yourself, okay? The Empress cards being clarified by the Hanged Man. Yes, para sabi ito, magkaroon ka ng kalinawan sa isip mo na okay lang yan. Okay lang to have fun, okay lang to create new things, okay lang to pursue yung mga bagay na para sa'yo. Hindi ka naman delay eh. Hindi ka naman daw stagnant eh. Parang nakikita ko dito, tuloy-tuloy pa rin. Pero ngayon, magkaroon ka daw ng kalinawan sa isip mo, enlightenment na, okay, time naman for me to give things for myself, to have fun, to create for myself. Okay? Napakagandang payo sa iyo daw yung Spirit Guides. Ang outcome mo, ano kaya yan, pag-usapan natin later. But first, magkaroon muna tayong additional messages from a divine. Ano yung karagdagang payo nila sa iyo? Kasabay ng lakas ng ulan. Blessing yan, yakapin natin. Okay? Unang message, you have feather. Someone you know is undependable and insincere. Meron daw tao sa paligid mo na hindi maasahan at di mapagkakatiwalaan, kaya ingat-ingat, Libra, okay? Another message, you have bouquet. Compliments from an admirer. Yes, sabi ko sa iyo nung una, diba, meron kang secret admirer. Para sa ibang Libra dyan, ito confirmation, meron kang admirer this time. Magkakaroon ka ng someone that will court you, will date you, at magbibigay sa iyo ng katotohanan or magkatapat sa iyo na gusto kanya, okay? Another message, you have bull. Do not back down from opposition. Show strength and fortitude. Yes, ilaban mo lang yung gusto mo. Huwag kang papanghinaan loob. Huwag kang manliliit. Halimbawa, may taong humaharang sa mga gusto mo. Ilaban mo ang pangarap mo. Tingnan mo naman, matutupad siya. You're on the spotlight, kaya ilaban mo ang dreams mo, okay? Another message, dalawa, kunin natin. You have bell. Announcement. Yes, meron ka daw announcement this time. Someone working against you behind your back. Ingat-ingat talaga sa mga taong di maasahan, sa mga taong kala mo friend. Kaya ingat-ingat sa pinagkakatiwalaan, Libra, okay? Another message, ang tabayanan tong announcement na to, meron daw good news darating sa'yo. Talagang unexpected gift ito for you. Congratulations. Another message, you have needle and thread. A sincere wish will be granted. Wow, yes, congratulations. Meron kang granted wish. Ito talaga yun. Answered prayer. Another message, hat. You will be playing a different role. Yes, may different role ka daw gagamparan this time. Probably a new job title, a new promotion, a new negosyo siguro. Meron kang gagawin daw na new responsibility, a new hat. Okay? Dagdagan pa natin. Another message, you have teapot, deep friendship with someone of the same sex. Meron daw mga kaibigan, talaga solid friendship ka ngayon. This week ka talaga naman magbibigay sa iyo ng suporta. Another message, you have elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. So meron ka daw journey this time. Biyahe o kaya mental journey. Talaga magiging matalino ka this time. Another message, you have horse. Short journey. Meron ka daw paglalakbay, may traveling ka daw this time. Nagiging worthwhile ito for you. Na magiging magagamit mo for a very long time. Magiging matalino ka daw this time sa journey na ito. Marami ka daw matututunan. So bago natin buksan, Libra, ang iyong outcome, bigyan mo na kita ng additional knowledge o gabay na makakatulong sa iyo para lagpasan ang linggong ito, okay? First, you have fear. May mga takot ka daw na dapat mong iwasan. Kailangan mong i-push down na hindi maka-apekto sa iyo. Another message, you have denial. Yes, itanggi mo lahat ng mga bagay na hindi para sa iyo. Tapos, yakapin mo yung mga bagay na katotohanan. Halimbawa, yung mga fear mo, yung mga worries mo, yakapin mo lang yan. Huwag mong hindian, huwag mong tanggihan because that will help you a fuel para ilaban pa yung buhay mo. Ilaban pa yung mga dapat mong i-pursue, okay? Service, para kanina mo siya ginagawa, para saan? Yan daw ang bibigay sa iyo ng
direksyon o malinaw na tatahakin mo para patuloy mong ilaban yung mga gusto mong ilaban. Tatlong bagay ang kailangan mo isipin this week, Libra. Fear, eliminate na takot. Denial, huwag mo itanggi yung mga naramdaman mo, yakapin mo yan at continue pa rin i-pursue yung mga bagay na gusto mong i-pursue. Service, para kanino mo ginagawa. Sila magbibigay sa iyo ng additional motivation para ilaban yung mga bagay na ilaban mo sa buhay mo this time, okay? So ang outcome mo, pag-usapan natin, Libra, ano kaya ito? But first, ihanda mo na yung isang tanong mo, Libra, this week. Ano yung isang tanong mo na sasagutin ko? Huwag mong isusulat sa baba, ha? Sa isip mo lang, sasagutin ko yan intuitively, okay? Ihanda mo na siya. Huwag kang aalis. So Libra, ang outcome mo for the week ay, wow, 9 of Cups. So Libra, alam mo na kapag lumabas si 9 of Cups sa reading natin, anywhere, ito yung pagkakataon for you to make a wish. Close your eyes. I-wish mo na yan. Maging mataimtim ta ngayon, mag-meditate ka. Pwede namang i-pause ang video kinakailangan para makapag-wish ka na mahaba, pre-precise, be concise, at i-wish mo na yan because 9 of Cups, a wish fulfillment card, maririnig ng energy guides mo, ng iyong spirit guides, ng yung angel guides, yung energy mo, frequency mo, para maparating nila sa above, sa universe, kay God, yung mga wishes mo. Kaya naman, i-wish mo na yan. Here, telling you, wow, a wish fulfillment ang makakuha mo for the week. Magiging sobrang saya mo, magiging sobrang ligaya mo because yung wish mo, yung pinagdasal mo, nandito na. Sobrang saya ko for you, Libra. Itong unexpected gift na ibibigay sa iyo ng spirit guides mo, this will make you so happy. Siksik, liglig na kaligayahan para sa iyo. Congratulations. The 9 of Cups is being clarified by 9 of Pentacles. Wow! 9-9 is here telling you kailangan mo i-release lahat ng worry. I-release mo lahat ng takot. I-release mo lahat ng fear and denial because abundance is here. Magkakapera ka. Wow, yayaman ka this time. Kung ano man yung pinagpaguran mo, kung ano yung pinagdasal mong dasal, pinagdasal mong wish, makukuha mo siya this time at may enjoy mo siya. This will give you an opportunity para mabili yung mga gusto mo, makuha mo yung mga bagay na gusto mo, mapayaman yung sarili mo. This time around, nakita ko na you will enjoy yung pinaghirapan mo and you will stand tall, earning more. Pera ito, Libra, earning more material wealth. Congratulations. Sobrang saya mo. Congratulations for you. 9-9 is yours. Wow, lumalakas ang ulan. That is your June 23-29 reading, Libra. Time na for your isang tanong, isang sagot. Wow, ang lakas ng ulan. Hopefully naririnig mo pa ako. Ituloy natin to. Tuloy natin to. Libra, ang isang tanong, isipin mo. Huwag mo isusulat sa baba, isipin mo lang. Isang tanong mo. What is your one question this time? Spirit guides, ibigay natin kay Libra ang kanyang isang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng Angel Whisper card para malaman natin kung ano yung kasagutan mula sa yung angel. Meditate now, Libra. Meditate. Isipin mo mabuti kung ano yung tanong mo. You have 1 and you have 2. Okay. Ready ka na ba sa question mo? Ayan, lumabas na. Romance and unlikely, okay? You have the World card and you have the Justice card. Okay, ang sagot sa question mo, Libra, sabi ni Spirit Guide, ngayon hindi ka pa makawala sa mga bagay na yan. Parang hindi pa ngayon successful yung iniisip mo na yan, yung question mo. Parang may dapat pang ayusin, may dapat pang i-close, may dapat pang gawin para mabuo ito. Ngayon, parang sinasabi ni Spirit Guides, you need to know the truth. You need to make an action on this. Meron pang dapat buhisiin, meron pang dapat gawin. Kasi parang ngayon hindi pa malinaw. Meron pang dapat buhisiin na katotohanan na dapat mong malaman in order for you to complete that, to have that. Ngayon, sabi nito, romance all about your choices, all about your commitment. Kailangan mo daw mag-commit dito. Okay? Kasi ngayon, unlikely pa hindi pa pwede, hindi pa daw matutupad ngayon. Kailangan mo daw buuin mo na to. You need to come up on this. You need to come out of this. At kailangan mo daw itong matapos. Kailangan mo daw itong buuin para makuha mo yung hustisya, para makuha mo yung sagot mo na gusto mo makuha. Because something is lingering pa Pero pa daw dapat ayusin Parang hindi pa daw siya matapos-tapos Pag na-plancha mo na to, Libra, saka makukuha yung sagot. Kasi ngayon hindi pa. At kailangan daw ng commitment in your part. The romance, the commitment, the pushing through, giving your all para makuha siya. Ngayon, planchahin mo pa daw para makuha mo yung sagot because now, unlikely pa. Okay? Libra, that is your answer sa yung isang tanong, isang sagot. Hopefully po nasagot ko ang yung tanong. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below. And thank you again for watching hanggang dulo kahit sobrang umuulan. Thank you. I love you, Libra. This has been your James. This has been James for James Taro PH. God bless everybody. Thank you.